Hi! Welcome back po sa ating channel, Long Time No See. Ngayon po ay gagawa po tayong reaction video tungkol po dito sa super viral na si Eman Bacosa Pacquiao. Siyempre alam na po ng lahat na siya po ay anak po ni Manny Pacquiao na ating pambansang kamao. Sobrang trending po siya ngayon. Isa na rin po siya ngayong artista na pumirma po siya sa Sparkle sa GMA. Pero ito po ang topic po natin ngayon, Manny Pacquiao, bibigyan na nga ba ng bahay si Eman Bacosa? Mula po ito kay Beng Entertainment. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link na kanyang channel. Simulan na po natin ang reaction video natin. Let's do this. Bakit nga ba hindi pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Isang tanong na sumabog sa social media matapos ipakita ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho ang simpleng pamumuhay ni Eman sa probinsya. Ang dami nga nag-react dito, 'di ba? Yung yung sa Jessica Soho na parang sinabi, bakit hindi man lang daw pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao itong anak niya na to si Eman Bacosa Pacquiao. Kumbaga parang naawa yung mga tao. Pero itong batang to ay napakasimple rin at parang godly rin siya para yung ama niya, Diretso natin. Habang milyon-milyon ang tinitirhan ng pamilya Pacquiao sa General Santos, Makati at Maynila, ipinakita ng kamera ang lumang dingding, kahoy na sahig, at halos tagpi-tagping bubong ng bahay ni Eman Bacosa Pacquiao. At dito nagsimula ang ingay. Anak siya ni Manny? Bakit ganyan ang bahay? Yan ang paulit-ulit na tanong ng netizens. Tama. May halong awa, may halong galit, Tama. may halong pagkadismaya. Sa isang panig may mga nagsasabing, baka naman may dahilan si Manny, baka di pa niya naaayos lahat. Tama. Pero sa kabilang banda may mga nagsasabi, kung kayang mag-donate ni Manny ng milyon sa ibang tao, bakit hindi niya pinagawa ng bahay ang sarili niyang anak? At sa gitna ng lahat ng ito, si Eman, tahimik lang, pero ramdam mo sa mga mata niya ang bigat ng mga tanong na iyon. Lumaki si Eman sa Antipas, North Cotabato. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng palayan, kasama lang ang ina niyang si Joanna Rose Bacosa. Hindi siya lumaki na may bodyguards, hindi siya lumaki na may mga sports cars or imported shoes. Ang tanging kayamanan niya, pangalan, ang apelidong Pacquiao. Pero kahit iyon, hindi niya agad nakuha. Tama. Matagal niyang pinangarap na makilala bilang anak ni Manny. Araw-araw habang nakikita niya sa TV ang mga laban ni Pacman, tahimik niyang iniisip, tatay ko yan, pero hindi niya ako kilala. Masakit, di ba? At ngayong lumabas na sa publiko, masakit pa rin. Pero sa Ito kasi yan hindi naman kasi lahat ng bagay madaling maisabi o ma-express. Dahil unang-una, hindi nga, kumbaga, illegitimate child nga itong si Eman, di ba? Kaya may career ding pinangangalagaan dati itong si pambansang kamao Manny Pacquiao, kaya ganun siguro. Pero nasabi na rin naman ni Eman na nagsusuporta naman kahit papano itong si Manny Pacquiao sa kanya. Pero yun nga, bilang anak, syempre maghahanap ng kalinga ng ama, lalo't lalaki to si Eman, itong si Eman sa kanyang ama. Pero ang kagandahan dito kay Eman ay hindi nga po siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama, 'di ba? At yung bata pa lang daw siya, alam niya na ang nangyari sa history ng mama niya at ni Manny Pacquiao. At syempre, alam niya na ang tatay niya ay si Manny Pacquiao. Kaya, hindi na siya nahihirapan mag-adjust. 'Di ba? Ngayon, alam na natin na talagang sila ay okay na sila ng kanyang ama. Ibinulgar na siya. Kumbaga, tanggap na in public, 'di ba? Pinakilala na rin si Eman kay Mami Junicia, 'di ba? Kaya, sobrang ganda na po na nangyayari dito po sa buhay ngayon ni Eman Bacosa. Kumbaga, masasabi na natin kumpleto na yung pagkatao niya. Kasi nga ay yun nga, nalalapitan niya na talaga pong ina-acknowledge na siya ni Manny Pacquiao na anak siya ni Pacquiao. Bang paraan. Kasi nung pinakita ng KMJS ang bahay ni Eman, parang binuksan ang pinto ng isang mas malalim na kwento. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano hinaharap ng isang anak ang katotohanan na minsan, kahit gaano kayaman ang ama mo, hindi mo pa rin maramdaman ang yaman na iyon. Tama. Sa panayam, sinabi ni Eman na hindi ko hinahanap ang pera, ang gusto ko lang makilala ako bilang anak. Yun kasi para makumpleto ka bilang tao. Yung tulad ako may experience akong ganyan, marami akong kakilala na hindi nila kinamulatan yung kanilang ina, yung kanilang ama, pero gusto nilang makita
habang buhay pa, no, hinahanap talaga nila para makumpleto ang kanilang pagkatao. Wala silang ibang habol, kundi ma-meet ang kanilang pinagmulan. Ganun po yun. Kaya, maganda po yung hangharin din dito, siyempre ni Eman, bilang isang anak. No, gusto niyang makumpleto o yung pagkatao niya, gusto niya makumpleto yung pagkatao niya. Siyempre sa katauhan ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Kaya ganun po yun. Kaya sobrang ganda po ng ugali ng batang to dahil hindi niya po hangad yung fame, hindi niya hangad yung pera ng tatay niya, which is alam naman natin na sobrang yaman po ni Manny Pacquiao. Na hindi ko hinahanap ang pera, ang gusto ko lang makilala ako bilang anak. Yes. Pero alam nating lahat, ang mga netizens, iba magbasa ng ganitong kwento. Ang nakikita nila, isang anak ng multi-billionaire nakatira sa bahay na halos gawa sa kahoy. May mga nagkomento pa, kung totoo talagang ama niya si Manny, bakit parang hindi niya inalagaan? Puro donasyon sa ibang tao pero sa anak, wala? Hindi ba dapat may mansion na rin to? At doon nga lumaki ang usapan mula sa simpleng feature sa KMJS. Ito nga yan, di ba? Nasabi na rin naman sa interview ni Eman, di ba, na yung naging okay na sila, no, ni Manny Pacquiao, ay yun nga, gusto siyang ipadala sa Amerika para doon na lang siya mag-aral. Di ba? Kumbaga, bumabawi itong si Pacquiao. Hindi rin po kasi natin alam talaga yung internal na nangyayari sa kanila mulat sa pool. Di ba? Nandun po talaga, alam po naman natin yan noong araw, talagang i-deny, no? Na nagkakasuhan pa nga, di ba, na may anak si Pacquiao. Kasi may karir eh. Ganun po talaga. May karir na iniingatan nung si Pacquiao. Pero nakita naman po natin ngayon na bumabawi itong si Pacquiao. Hindi po natin pwede silang basta i-judge, no, bilang sila po yung internal na may alam niyan kasi sila po yung involved dyan, no, sa ganyang sitwasyon. Sa ngayon po nakikita naman po natin na talaga pong bumabawi itong si Manny Pacquiao sa kanyang anak. National debate. May mga sumang-ayon kay Manny, may mga nagdepensa, pero mas marami ang nagtatanong, bakit parang walang equity ang pagmamahal? Bakit parang mas madali pang tumulong sa ibang tao kaysa sa sariling dugo? Ngunit bago tayo maghusga, kailangan nating balikan ang timeline. Ayon sa mga ulat, nagkakilala sina Manny at Joanna Rose Bacosa noong 2003. Naging malapit, nagkaroon ng relasyon at doon ipinanganak si Eman. Ngunit habang lumalaki ang bata, lumayo rin ang komunikasyon. Hindi naging simple, may mga legal issues noon, may demandahan, may pride, may galit. Hanggang sa unti-unti, lumipas ang panahon, lumaki si Eman na walang amang kilala. Ang tanging alam niya may ama siyang haligi ng Pilipinas, pero malayo. At kahit ganon, hindi siya nagtanim ng galit. Tama. Ang gusto lang niya, maramdaman ang yakap ng ama. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yun yung magandang ugali nito ni Eman. Kaya syempre ngayon, no, kompleto na yung pamilya niya, bonus na lang kung anong ibibigay sa kanya ng ama niya. No? Normal na babawi sa kanyang ama niya. Ito nga yung sa akin, diba? Kung yan sinasabi dito sa video na to, kung nga si Pacquiao kayang mag-donate ng milyon-milyon, paano pa kaya dito sa anak niya? Ganun po yun, step by step yan. Di ba? Kaya ngayon nga, pinakilala na sa pamilya, okay na kay Jinky, itong si Eman, wala nang negative, di ba? Kaya unti-unti po yan talaga pong, siyempre, anak ni Pacquiao yan, Pacquiao pa. Nakakatulong ngayon sa iba di ba? Yan pa kaya sa anak niya. At noong 2025, sa unang pagkakataon, nagkita silang muli. Doon sa KMJS episode na yon, makikita mong nanginginig ang boses ni Eman habang sinasabi, 10 years kaming di nagkita. Nang makita ko siya ulit, pinigilan ko yung luha ko. Maraming nanood, maraming naiyak. Pero pagkatapos ng emotional na reunion, ito ang tanong ng marami. Ngayon na kinikilala na siya, bakit hindi pa rin niya pinagawa ng bahay? Ang totoo, wala pang malinaw na sagot si Manny. Sa ilang panayam, sinabi niyang inaayos pa nila ang lahat, legal man o personal. Kaya nga, di ba, inayos na rin pati yung apelido ni Eman. Talagang Pacquiao na siya ngayon. Pinakita yung dokumento nun na talagang hindi na siya Eman Bacosa lang. Eman Bacosa Pacquiao na siya. Ibig sabihin lang nun, talagang kinilala na ni Manny Pacquiao na anak niya itong si Eman Bacosa. Na ngayon ay Pacquiao na rin. Isipin nyo, no? Saka itong si Jinky, syempre, tinanggap na din. Wala na siya magagawa dyan eh. Kasi unang-una, anak yan ng asawa niya. Diba? Wala namang magbabago eh. Kung sakaling talagang tanggapin niya itong si Eman eh. At unang-una, napakabait tong batang to. Diba? Isipin nyo, sabi nga, diba? Dadalhin siya sa Amerika para mag-aral, pero mas pinili niya yung passion niya. Nang gusto niya rin daw maging boksingero tulad ng kanyang
ama. Kaya ito nga, di ba yung fight niya na yan, yung Trilla in Manila, sinuportahan siya ng kanyang ama. Present dyan, itong picture na to, no? Present si Manny Pacquiao dyan. At itong si Jinky. At later, na pagtapos ng laban, nagpicture pa sila niyan, time na yan. At baka raw gusto rin ni Eman na patunayan muna ang sarili niya. Pero sa mata ng publiko, parang mabagal ang galaw. Parang may kulang. At yung kulang na yon, doon sumisingit ang chismis. May mga nagsasabi, baka raw hindi pa tanggap ng buong pamilya Pacquiao. May iba namang nagsasabi, baka raw ayaw ni Manny na ma-misinterpret ng publiko na pera lang ang habol. May ilan ding nagsasabi, baka ayaw mismo ni Eman na tumira sa bahay na hindi niya pinagpaguran. Yun din, di ba? Pwede rin yun. Kasi nga unang-una, di ba? Ino-operan na itong si Eman ng tatay niya na doon ka na lang sa Amerika. Doon ka na lang mag-aral ka. Pero mas pinili niya yung mag-boxing siya. Ibig sabihin lang nun, tinatahak niya rin yung tinahak ng kanyang ama. Na galing talaga sa hirap, talagang inabot niya yung sarili niyang pangarap. Kung may pera man doon o yung may yaman doon na kaakibat yun, bonus na yun, di ba? Ganun. Kumbaga, hindi mo talaga makikita sa bata na to na si Eman na gusto niya lang yung pera ng ama niya. Hindi ganun. Talagang mararamdaman mo sa kanya, sa salita niya, sa expression ng mukha niya, na talagang gusto niya lang makumpleto siya bilang tao. Na makasama niya ang kanyang ama, itong si Manny Pacquiao. Kasi, pwede tayo mag-judge eh. Tayong mga tao, di ba? Kasi wala tayo sa sitwasyon nila eh. Pwede tayo mag-judge na, oo nga no, nakapag-donate siya sa milyon-milyon sa ibang tao, pero ba't tong anak niya hindi niya man lang mapagawa ng bahay, di ba? Ayun yung sinabi, di ba, mag-aral sa United States eh, sa Amerika eh. Inopera ng ganun eh. Pero hindi tinanggap ng anak niya. Ibig sabihin lang nun, hindi lang yun ang ino-offer ni Manny Pacquiao sa anak niya. Siyempre, kailangan niya magbawi. Diba? At hindi ako naniniwala na hindi tanggap ng buong pamilya ni Manny Pacquiao itong batang to. Unang-una, padre de pamilya itong si Pacquiao. Siya ang may boses dito. Diba? At anak niya yan. Ngayon pa, na i-public na yan si Eman, talagang hindi niya pababayaan yan. Pero siyempre, kung anong gusto ng anak niya, susundin niya yan. Diba? Malay mo, sabi ni Eman, ayoko ng ganito, gusto ko paghihirapan ko. Ganun po yun eh. Kung ano man yung maging desisyon nila dyan, kung ano man yung makita nating lalabas pa sa magiging buhay ni Eman, ay desisyon na yan ng buong pamilya, lalong-lalo ng na mag-ama. Pero kahit ano pa man, ang mga larawan ay nagsasalita. Ang bahay, simple, kahoy, may kortinang lumang tela. Ang sahig, may mga bitak. At sa gitna nito, si Eman, nakaupo, nakangiti, proud. Sabi niya, dito ako lumaki, dito ako natutong magtiis. At yan ang naging dahilan kung bakit lalo siyang minahal ng mga manonood. Yes! Dahil sa panahon ng mga fake story at scripted reality, eto si Eman, totoo, tahimik, totoo ang kwento. Isipin niyo na kung iba yan, di ba? Ay, tatay ko si Pacquiao eh. Kailangan talaga maging okay kami ng tatay ko dahil mayaman yung tatay ko. Na kapag nag-reach out ako sa tatay ko, tinanggap niya ako, sigurado magbabago o magti-360 yung buhay ko. Diba? Ganun yung ibang mindset eh, nung iba. Pero isipin yung mindset nitong batang to. Talagang hindi ganun. Hindi siya nakikipag-communicate o hindi siya nakikipag-ayos sa tatay niya para sa pera. Hindi ganun. Ginagawa niya yan para makompleto siya bilang tao. Siyempre, ama niya yan eh. Real talk. Diba? Kaya kung ano man siguro yung pinag-uusapan nila kung tungkol man yan sa suporta ni Pacquiao, sila na ang nakakaalam niyan. Madali po tayong mag-judge sa nakikita natin. Pero hindi natin alam siyempre yung mga pag-uusap nila kung gaano siguro katindi pa yung ino-offer ng kanyang ama sa kanya na siguro ay hindi niya tinatanggap dahil nga laki rin siya sa hirap at gusto niya paghirapan yung mga bagay na meron siya. Diba? Na gusto niyang maabot. Ngayon nga po, diba, pumirma na siya ng pag-artista sa Sparkle. Yun nga, step by step yun. Gusto siguro niya lahat ng bagay na mahahawakan niya o makakamtan niya ay pinaghirapan niya. Tulad din ng ginawa ng kanyang ama. Kaya talagang sumisikat talaga tong si Eman kasi nga ganun siya. Sobrang down to earth niyang bata. Hindi porke tatay niya si Pacquiao ay ginagrab niya na yung opportunity na tatay ko si Pacquiao. Kailangan may ganito rin ako. Kailangan kung anong meron yung mga kapatid ko ay meron din ako. Diba? Hindi ganun ang pag-uutak nito ni Eman. Pero totoo rin, hindi mo maiiwasan ang mga kumukulo sa komento. May nagsabing, kung ako si Manny, kahit maliit lang, bibigyan ko ng bahay.
May sumagot naman, baka nga ayaw ni Eman. Yes. Hindi lahat ng anak gusto ng limelight. Tama. Hanggang sa naging issue na talaga ito sa social media, may nagsimula pang #bahay ni Eman. Lahat gustong magbigay ng opinyon, lahat gusto maging tagapagtanggol o tagapuna. At kung titingnan mo ng malalim, parang simbolo na rin yung bahay ni Eman ng realidad ng maraming Pilipino. Tama. Yung mayaman ang ama, pero hindi mo nararamdaman ang yaman. Yung kompleto sa pera, pero kulang sa presensya. At doon mo makikita kung gaano kabigat ang pangalan ni Pacquiao dahil kahit gusto ni Eman maging sarili niya, laging may anino ng ama sa likod. Wala na, hindi na maalis yun. Siyempre, Pacquiao siya. Diba? Talagang, sabihin na natin kahit talaga meron siyang marating sa boxing niya. Iba pa rin yung 8th division na ama niya. World champion, diba? Pero ang kagandahan lang nga talaga dito kay Eman na kanina ko pa paulit-ulit sinasabi, parang gusto niyang patunayan sa ama niya na kaya niya ang sarili niya. Gusto niyang paghirapan yung mga bagay na magkakaroon siya. Diba? Hindi siya greedy. Hindi porque si Pacquiao tatay ko eh. Kailangan meron din ako niyan. Lahat ng meron siya, meron din dapat ako. Yung mga kapatid ko, meron din ako. Hindi ganun. Down to earth tong batang to at maka-Diyos din tulad ng ama niya. Diba? Lagi niyang sinasabi, glorify God. Glorify my mother. Diba? Yun eh. Napakasarap sa pakiramdam nun na bilang isa kang ina, isang ama, maririnig mo yun. Di ba? Sobrang down to earth ng batang to. Kaya kahit ano pang sabihin ng ibang tao, nasa sa kanila na yan kasi sila yung pamilya eh. Si Pacquiao o si Manny Pacquiao o si Eman, sila yung nag-uusap. Di ba? Baka mamaya magulat na lang din tayo, bigla na lang may mansion na itong si Eman. Tapos ano na naman masasabi natin ito? Di ba? Lalo po yung ibang negative comment. Ay, wala. Talagang pera lang pala, habol din ito ni Eman, ganun, no? Di ba? Magbabaliktad na naman, mag-360 na naman yung mga comment, di ba? Kaya kung ano man talaga ang mangyari sa kanila mag-ama, ang maging usapan nila, ay nasa kanila na yun. At tanggapin na lang natin kung ano ang kahinatnan nilang dalawa. Kung talagang tumanggap ba ng ganito si Eman sa kanyang ama, deserve naman niya yun dahil tatay niya yun. O kung hindi, kung baka gusto niya na paghirapan niya yung magiging meron siya. Di ba? Kaya dapat talaga ay ipaubayan na natin sa kanila itong mga bagay na to. Sa ilang clips, makikita mong tinuturuan siya ng boxing coach. Malinis ang suntok, mabilis ang footwork, pero sa bawat galaw parang may laman. Parang bawat suntok ay may tanong, sapat na ba akong maging anak mo ngayon? At habang tumatakbo ang mga araw, dumarami ang mga taong humahanga sa kanya hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa ugali at tibay ng loob. Tama. Si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak na ayaw sumakay sa pangalan ng ama. Pero kahit ganon, hindi maiiwasang iugnay siya rito. At sa isyong ito, ang bahay, naging simbolo rin ng pagitan nilang mag-ama. Tama yun, bila ko rin na-realize, no? Parang syempre lumulugar lang din si Eman. Unang-una nga, illegitimate child siya. No? Sabihin na natin wala naman silang diferensya ng mga anak ni Manny Pacquiao kay Jinky. Sabihin natin wala silang diferensya, yung talagang hindi sila magulo. Siyempre, itong si Eman, kumbaga ngayon pa lang siya pumapasok sa buhay ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. No? At ng kanyang stepmom na si Jinky. Ng pamilya ni Pacquiao. Siyempre, lumulugar itong si Eman. Diba? Sabihin na natin, oo, siyempre, hindi naman maidideny anak siya ni Pacquiao. Pero siya po ay illegitimate child. Diba po? Ganun po yun eh. Sabihin na natin na hindi talaga pwede magpantay talaga ang ng illegitimate sa legitimate. Pero makikita mo dito kay Eman talaga na hindi siya opportunity grabber, no? Hindi siya greedy. Alam niya kung saan lang siya lulugar, tong batang to. Ito lang siya. Hanggang dito lang siya sa boundary na to. Gusto niya lang ma-meet yung tatay niya, gusto niya lang makasundo yung tatay niya. Gusto niya maramdaman na meron siyang tatay. 'Di ba? Hindi siya naghahangad ng kung anong dapat meron yung mga kapatid niya, meron din siya. Kaya talagang maraming humahanga dito kay Eman kasi ganun siyang klase ng bata. Maganda siyang pinalaki ng kanyang ina. Hindi ito usapin lang ng bubong at pader. Ito ay usapin ng pagkalinga, pride at panahon. Kasi minsan, ang hindi mo maibigay na bahay napupunan ng yakap. Pero minsan din, kahit niyakap mo kapag may nakakita sa bahay na ganon, ibang kwento ang nabubuo. Marami ring nagsabing baka raw gusto ni Manny na si Eman mismo ang magpatayo ng bahay mula sa sarili niyang tagumpay sa boxing, parang legacy. Na baka raw gusto niyang maranasan ni Eman yung hirap na naranasan niya noon. At may punto rin doon.
Kasi si Manny hindi naman ipinanganak na mayaman. Yes. Galing din siya sa putikan, nagbenta ng tinapay, Tama. natulog sa lansangan. Baka nga gusto lang niyang maranasan din ni Eman kung paano magsimula sa wala. Pero ito yan eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na baka nga ganun, baka gusto lang iparanas ni Manny sa kanyang anak na si Eman yung naranasan niya na galing sa hirap hanggang sa maabot. Baka hindi ganun eh. Kasi kung iisipin mo, isa-isang pitik lang kaya o ilang mansyon gusto mo, bibigyan kita anak. Ganun yun eh. Para sa akin, no, walang ama o walang magulang na gusto pang maranasan ng anak niya yung naranasan niya. 'Di ba? Tayong mga magulang, gusto natin ay maginhawa ang ating mga anak. Sobrang bibihira sa mga ama o mga magulang na gusto mong iparanas sa anak mo na sila ay maranasan nila yung hirap na dinanas mo nung bata ka hanggang sa nagkaroon ka na ng kung anong meron ka. Di ba po? Baka maaaring itong si Eman ang may kagustuhan yan. Na gusto niyang maabot, yung mga gusto niyang maabot na yan, yung mga mapatayo niya yung bahay, sariling bahay niya, sa dugot pawis niya. Di ba po? Baka ganun po ang konteksto. Baka ganun yung pag-uusap nila. Talagang tumatanggi siguro itong si Eman. Pero wag po tayo magtataka talaga kung sakaling baka minsan magulat na lang tayo, meron ng bagong kotse yan si Eman. May sports car na yan, meron ng mansyon yan. Ibig sabihin lang po nun, ay talagang tinanggap niya na ang offer ng kanyang ama. Siyempre, babawi itong si Pacquiao sa kanyang anak. Ganun po yun. Pero ang problema, hindi ganun kadaling ipaliwanag yan sa social Yes. media. Sa mata ng publiko, simple lang. May anak, walang bahay, mali. At doon pumapasok ang power ng perception. Well, hindi naman talaga natin mapiplease ang buong social media, no? Lang ang katauhan sa social media. Lalo ngayon talagang opinionated ang tao kasi nga, unang-una, nasa social media lang yan. Hindi mo na masasabi sa pagbumukha mo yung sinasabi sa social media. Ganun na po talaga ngayon. Hindi po tulad noon talagang kung may gusto kang sabihin mo sa pagbumukha ng tao na kung may gusto kang sabihin. Di ba? Kaya po, sa akin talaga dito, yung kanina ko pa sinasabi, isang pitik lang. Talagang magbabaliktad, 360 ang buhay nito ni Eman kung gugustuhin niya lang. Maaari siguro ayaw ni Eman. Di ba po? Hindi siya ganon pinalaki ng kanyang ina. Di ba? Kumbaga, talaga pong siguro gusto talaga ni Eman na paghirapan niya lahat. Habang tumatagal, nagiging mas malalim ang diskusyon. Mhm. Hindi lang ito tungkol sa bakit walang bahay, kundi tungkol sa paano mo sinusukat ang pagiging ama. Mhm. Sapat ba ang pera? Sapat ba ang apelido? Or kailangan mong iparamdam sa bawat kilos na anak kita, mahal kita? Mhm. At kung pera lang ang basihan, hindi ba't kulang pa rin kung hindi mo nararamdaman yung presensya? Tama. Sa huli, tahimik lang si Eman. Hindi siya nagsalita laban sa ama. Yes. Ang sabi niya, wala akong hinanakit. Masaya ako na kinilala niya ako. Mhm. Simple, diretso, pero mabigat. Dahil sa likod ng mga salita, ramdam mong may sugat pa ring unti-unting naghihilom. Mhm. At sa Hindi naman kasi maiwasan yun, lalo't illegitimate child siya na noon itinanggi siya. Kasi nga may career na iniingatan itong si Pacquiao. Diba? Kaya ito na siguro yung tamang pagkakataon o panahon para talagang tanggapin na o ilabas na sa media itong si Eman. Kasi po, tumatanda ang tao, lalo na po si Pacquiao tumatanda. Diba? Magkakaroon ka ng realization dapat, lalo't anak mo yan. Kailangan yung anak mo ay talagang kilalanin mo at tanggapin mo. Kahit ano pa siya. Kahit saan pa nanggaling yung batang yan. Anak mo yan. Kailangan mo tanggapin yan. Ganun yun. Kaya ito po, no, yung istorya ng mag-amang to, talagang makulay ito. Siyempre, maraming magsasabi na, ay wala, ganito yan si Pacquiao, pinabayaan yung anak niya na yan, ganon. Dinidinay dati, ngayon tinanggap. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga ang buhay. Wala pong perpektong buhay, 'di ba? Kung tayo nga sa sarili nating pamamahay, hindi tayo perpekto eh. Paano pa kaya yung mga taong yan, lalo celebrity yan, lalo si Manny Pacquiao. Sobrang sikat yung celebrity. Pambansang kamao yan. Isipin nyo yan, 'di ba? Kaya ngayon po, maging masaya na lang po tayo sa nangyayari po sa batang to dahil tinanggap na siya ng kanyang ama at masasabi din natin kompleto na yung pagkatao niya kasi nga in-acknowledge na siya ni Manny Pacquiao. salita, ramdam mong may sugat pa ring unti-unting naghihilom. At sa bawat interview, nakikita mong hindi niya ginagamit ang pangalan para sumikat.
Ang gusto niya kilalanin dahil sa sariling sipag. Yes. Maraming netizens ang nagsabing baka nga si Eman na ang true heir ng puso ni Manny dahil tahimik, mapagmahal, marunong magpatawad. At sa panahon ngayon na puro ingay at drama, minsan yung mga ganitong kwento ang mas tumatama. Yes. Kung tatanungin mo bakit nga ba hindi siya pinagawa ng bahay, baka dahil gusto ni Manny na unti-unti, hindi biglaan. Baka dahil gusto niyang maranasan ni Eman ang proseso, hindi lang ang resulta. O baka dahil minsan, ang pinakamagandang tahanan ay hindi gawa sa semento, kundi sa muling pagkikita, Tama. sa muling yakapan, at sa pagkakataong marinig mong, anak kita, mahal kita. Yes. Pero para sa mga netizen, hindi ganun kadali ang intindihin yan. Sa social media, mabilis ang mata, mabagal ang puso. Lahat gusto ng sagot agad. Lahat gusto ng justice kahit sa mga simpleng larawan. At hanggang hindi nakikita ng mga tao si Eman sa bagong bahay, mananatiling buhay ang tanong, bakit hindi pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Wala talaga, hindi natin ma-please ang buong sambayanan, lalo po sa social media. Lahat po ay, ang tao ay talaga may masasabi sa social media. Ganun po ang tako ng social media, tanggapin na po natin yan. Pero sila po ang totoo nakakaalam niya na baka pangyayari dyan. Isang tanong na may halong panghuhusga pero puno rin ng pag-asa. Dahil sa bawat kwento ng isang anak na naghihintay ng pagmamahal, may isang bansang nakakakita ng sarili nila. At siguro, yan ang dahilan kung bakit viral ang kwento ni Eman. Hindi lang siya anak ng boksingero, anak siya ng realidad. Na minsan, kahit mayaman ka, kulang ka pa rin. At minsan, kahit mahirap ka, buo ka naman sa puso. Saka ito lang yung sa akin, no? Sabihin na nating ayaw ni Eman na talagang bigyan siya ng mga ganyan na, ni Pacquiao, no? Yung mga mansyon o kung ano mang kotse. Yun lang in-acknowledge siya ng ama niya. Ang laking bagay po. No? Kita niyo naman, di ba? Sobrang nag-viral siya. Puro interviews dito. Pumirma na siya ng kontrata sa Sparkle, di ba? Yung makabit ka lang sa pangalan ng ama niya, sa apelido ng ama niya, blessing na yun eh. Diba? So, sabihin na natin, oo, syempre dapat lang naman talaga na i-acknowledge siya. Dapat lang naman talaga na noon pa niya tinatamasa to. Pero ito na yung realidad eh. Tinanggap na nga siya, talagang i-open na in public itong si Eman. Sunod-sunod na po yan. Hindi na po natin kailangan kalkalin pa kung ano pang dapat kalkalin. Dahil ito na yung reality, okay na sila. Diba? Masasabi natin na kung gustuin lang ni Eman lahat ng meron yung mga kapatid niya, o sabihin natin kung anong gusto niya, siyempre itong ama niya ay babawi yan. Walang isang salita o walang isang dalawang salita yan. Talagang gagawin niya ni Pacquiao, isang pitik lang. Ganun po yun. Walang ama na gustong maghihirap yung anak niya. Kung tutuusin, di ba? Walang ganun. Pero kung talagang gusto ni Eman na, yun nga, paghihirapan niya yung gusto niyang makuha, ay gagawin niya yan. Siyempre, susundin siya ng ama niya. Kung nga yung pag-aaral sa Amerika, di ba, tinanggihan niya eh. Dahil gusto niya maging boxer din tulad ng kanyang ama. Di ba? Makikita natin dito yung puso ni Eman na gusto niyang paghirapan, yung gusto niyang makuha. At sa huli, baka hindi bahay ang kailangan ni Eman. Baka panahon lang. At baka sa tamang panahon, hindi lang bahay ang maibigay sa kanya, kundi ang tunay na tahanan ng pagmamahal ng isang ama. At habang unti-unting natatapos ang kwento, may naiwan na tanong sa hangin, isang tanong na walang simpleng sagot. Kasi sa katotohanan, hindi lang bahay ang sukatan ng pagmamahal, pero hindi rin ito pwedeng baliwalain. Lalo na kung galing sa isang ama na kayang magpatayo ng simbahan, magbigay ng milyon sa nangangailangan, at magtayo ng mansyon sa bawat syudad. Kaya sa mata ng karamihan, parang imposibleng hindi niya kayang magpatayo ng isang maliit na tahanan para sa sariling anak. Pero siguro hindi iyon ang punto ni Manny. Siguro hindi iyon ang ibig niyang ipahiwatig. Kasi minsan, ang mga taong galing sa hirap, may kakaibang paniniwala sa pagsisimula. Ayaw nilang ibigay agad ang lahat. Gusto nilang makita kung paano ka lalaban, paano ka tatayo sa sarili mong paa. Tama. At doon papasok ang kwento ni Eman Bacosa, isang batang pinili ang daan ng pasensya kaysa reklamo. Isang anak na mas piniling magsikap kaysa manumbat. Sa panahon ng ingay, siya ang katahimikan na nagsasalita ng mas malakas. At kung titingnan mo, yung bahay na pinuna ng netizens, baka nga iyon mismo ang dahilan kung bakit mas minahal siya ng mga tao. Real talk. Tama yung sinabi niya rito.
Kaya mas minahal ng tao itong si Eman ay dahil din doon sa bahay na yon. At talagang sinabi ni Eman, di ba, na doon siya lumaki. Kumbaga yun ang kinamulatan niyang bahay. Punong-puno yun ng pagmamahal, lalo ng kanyang mama. Isipin niya yun, di ba? Pinalaki siya ng kanyang ina mag-isa noon time na yon. Di ba? Hanggang sa yun nga napangasawa na yung kanyang, yung daddy niya na talagang sinuportahan siya hanggang ngayon, lalo-lalo na sa boxing career niya. No, kaya saludo rin po doon sa kanyang amain, no, yung daddy niya nga, na asawa ngayon ng mama niya. Sobrang ganda rin ng pagpapalaki ng kanyang ina sa kanya. Kaya ito pong mga tinatamasa ngayon ni Eman, yung limelight, 'di ba? Deserve niya po 'yan. Kasi po napakabait ng bata kung titingnan natin. Bihirang-bihira po yung ganyan. Kasi kung yung iba yan, talagang i-grab yung opportunity, hindi daddy, kailangan bumawi ka sa akin, bigyan mo ako ng ganito, bili mo ako ng ganyan, 'di ba? Pero si Eman hindi siya ganun. Dahil doon mo makikita na kahit anak siya ng isang bilyonaryo, hindi siya lumaki sa luho. Tama. Hindi siya pinalaki sa ginto, kundi sa alikabok ng probinsya. Hindi siya hinubog ng pera, kundi ng pagtitiis. Tama. At sa totoo lang, baka iyon ang dahilan kung bakit mas magiging matatag siya sa laban ng buhay dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng wala. Tama. At syempre kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, Yes. like At ayun nga po, no, isipin niyo yun, no? Mas maganda po kasi yung panay ka sa lahat, laki ka sa hirap. Kasi pag laki ka sa hirap, kapag halimbawa yumaman ka at naghirap ka ulit, alam mo na yung pakiramdam. Alam mo na kung paano mag-survive. Mas mahirap nga yung dati kang mayaman pero hindi ka galing sa hirap. Dahil kapag ikaw ay naghirap, di mo na alam kung anong gagawin mo kasi hindi mo yun na-experience. Sana nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe at mag-subscribe din po kayo kay Beng Entertainment sa napakagandang video na to. Maraming salamat po. God bless and peace out. Bye.